Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 ng Mayo, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Monday at nais kong mag-vlog po patungkol dito sa kagabi na panood ko ay Jonathan Morales kulong sa Senado. Ayan po. At saka yung isang kasamahan niya si Eric Santiago alias Picoy. Parehas sila na contempt. Ang masasabi ko po dyan ay tama lang yung ginawa sa kanila kasi nga tuloy-tuloy kasi yung pagsisinungaling Opo. Kaya tama lang. At yung ginawa ni Jinggoy ay okay yun kasi nga ay sa pamamagitan ng dokumento. Ayan po. Sa pamamagitan po ng dokumento ay napatunayan niya na patuloy na nagsisinungaling ito si Jonathan Morales. Yung isa hindi ko naabutan kung papaano na contempt mga 30 minutes na sila hindi ko na naabutan. Pero ang nagpa-contempt ata ay si Bato de la Rosa, yung kay Eric Santiago alias Picoy. Pero kwan din yun ibang klase rin Opo. Para bang pinagmamalaki pa niya yung pagsisinungaling o panluloko niya doon sa tao. Ganon. Kaya dapat lang yun. At may magandang balita ngayong umaga ay pinalitan na pala si Zubiri as president o nag-resign siya. Kasi nga marami nang umaangal Marami nang nagsasabi na hindi na maganda yung nangyayari. At yun nga bakit nila pag-aksayahan ng panahon ang isang papilis o ang isang papilitos na nanggaling lang kay Maharlika? Hindi ba? Bakit ganun? Yun ang kwan dyan yun ang problema dyan basura na papel, bakit ilalagay nila sa hearing? Yan ang problema dyan. Pagkatapos nung una kasi ay pinangatawanan ni Bato de la Rosa na authentic daw. Ay kahit naman nag-grade school alam naman kung authentic yan o Xerox yan. Xerox lang po yung hawak nyo. Opo, na nanggaling kay Maharlika na may nagpadala daw sa kanya ay hindi naman niya i-reveal yun kaya useless yan. At yun siguro ang dahilan bakit napalitan ito si Zubiri o nag-resign siya kasi nakikita niya yung backlash ng mga tao pati sa congressman pati sa mga kasama niyang senador. Nagsasayang lang po kasi ng oras dyan at saka nagsasayang ng pundo dyan sa hearing na yan na wala naman tayo makukuha dyan dahil nga ay hindi naman original yan At
kung original man yan, wala namang pirma nung superior ni Kwan Siya lang ang pumirma si Jonathan Morales. Tapos magdadadaldal dyan, sasabihin na ito ay confidential ito. Confidential, naku po, ito, dokumento ito na aking ginawa, na aking pinirmahan. Pangalan ko po, naku, ang dami ng sinabi. Ang dami ng sinabi. Opo, at doon sila nadadala. Ay, kagabi nga, pinapanood ko ganun pa rin ang sinasabi niya ganun pa rin oh ay kahit na nga kako maghapon niya magdadaldal diyan ay wala namang value yung sasabihin niya. Walang value, basura nga ang tawag ng iba basura yang papeles na yan na pinagkakaabalahan. Pero may tatalakayan po akong isa dito na actually matagal ko na po ito na nakaprepara sasabihin ko na ngayon. At ito rin ang sinasabi ko nung nagko-comment ako sa dyaryo noon, sa comment section ng dyaryo, nung kapanahunan ng impeachment trial ni Renato Corona. Opo, pinapaliwanag ko. At ngayon, gagamitin ko na naman dito para maintindihan natin. Ang sinasabi kasi ni Morales noon, sinabihan niya si Jinggoy, ay ako kaso pa lang sa akin, sabi niya, ako kaso pa lang, ikaw convicted na. Sasagutin po natin yan para maintindihan po natin. Opo, at wag po kayong mag-alala, kabisado ko po itong topic na ito. Pero hindi ko po kayo na inaanyayahan na maniwala sa akin. Ito ay conviction ko lang binubulay-bulay ko kasi ang mga salita ng Diyos Bakit ganun? At yan nga, masasagot ito. Ang sabi ni Morales ay ako kaso pa lang. Sabi niya ay ikaw convicted na. Ayan hindi ko po pinapanigan dito si Jinggoy Estrada o mga politiko, pero yun lang po ang findings ko. Sa pag-aaral ko po ng Biblia ay ito po ang findings ko. At yan po ang isasaad ko sa inyo. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga minamahal, ay nais ko munang batiin po itong batch 2, na gusto ko silang pasalamatan, mga nag-like o mga subscriber o nanonood. Opo, ito po sila, si Pussycat, si Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela, pangatlo, salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay araw-araw po, ako ay masigasig na nagbablog. Kasi kayo nga ang aking inspirasyon. User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padwaloy Travel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK,
User XQ, Nelson Noco, Salvacion Aquisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Ael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. No? Araw-araw po ako ay nagsisikap mag-vlog dahil nga kayo po ang aking inspirasyon. Ano? At ito naman po ang mga vloggers na nilirekomenda ko na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbodel. Ugaliin po natin na parating makinig sa kanila at nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ngayon ay Jonathan Morales kulong sa Senado. Yan po ang topic ko na napanood ko kagabi. Ay grabe naman kasi ang pagsisinungaling ni Jonathan Morales. Pinapaikot-ikot lang niya Opo, pinapaikot-ikot niya at talagang sanay siya sa ganun. So, tama lang na ganun na aywan lang natin kung hanggang kailan siya ikukulong. Ano? Pero, ay aral na yan. Aral na yan para yung iba na gustong magsinungaling o manluko ay maging babala yan sa kanila. Opo. Ito nga itong topic ko ngayon ay nung sinabi nung isang araw ata nung second meeting ata yun Opo, yung second hearing kasi yung kagabi ay fourth hearing na yun na wala namang wala nang mapiga wala nang kumbaga sa pumunta doon si Ochoa sinagutan lang wala silang mapiga kasi nga patay na yung yung general aywan ko sino na yung general na itinuturo na pinagsabihan daw ni Ochoa na itigil na yan ay patay na yun hindi ba na yun naman daw ang nagsabi kay Morales sinabihan daw siya adi hearsay lang yan, hindi ba? Dahil nga daw ay konektado doon kay Lisa Araneta Marcos si Ochoa dahil kasama nila sa law firm. Inuugnay nila, pilit nilang inuugnay pero wala silang mapipiga doon Ay ano kung kasama niya sa law firm? Walang at saka yung mga tanong ni Bato de la Rosa, wala din bang patutunguhan wala. Sige at punta na po tayo dito sa sinabi ko kanina na mali yung yung sabi ni Morales na ako kaso pa lang, ikaw convicted na.
ulitin ko hindi naman na gusto ko na may korupsyon. Hindi po yun, o parang pumapabor ako sa korupsyon. Hindi po. Lilinawin ko lang po, ito kasi ay dalawang klase po ng tao ito eh. Si Morales bilang isang law enforcer, mostly kasi konektado yan sa judiciary. Opo. Ang ating kapulisan o ang military ay usually ay doon sila kumukuha ng command sa judiciary yan. Although na executive sila yan, pero hindi sila katulad ng mga civilian na halimbawa ng DSWD o mga teacher ay talagang civil service talaga. Opo. Mostly sila ay they take command from judiciary o member sila ng yang police na yan o ay officers of the court din ata sila yan eh. Opo. Ganun yan, Ngayon, ay bilang ganun sila, na konektado sila, yung mga functions nila, konektado sa judiciary, ay ito po ang sinabi ng Panginoon sa mga judges o dyan sa judiciary. Exodus 23:8, and you shall take no bribe, for bribe blinds the discerning, and for bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous. Ayan po. Ngayon, baka sabihin nyo, hindi naman judge yan eh. Judge po yan. Opo. O members yan ng judiciary. Basahin ko lang ulit, and you shall take no bribe, for bribe blinds the discerning. Sa iba, the learned o yung righteous, and perverts the words or perverts the narration or the decision of the righteous. Ayan po, yung bribe o lagay. Ayan po, Ngayon ay nakalimutan ko pala, ihahambing ko kasi ito, yung dalawang tao na sinabi ko. Nakalimutan ko, isang member ng judiciary at saka isa ang member ng parliament o politiko. Sabihin natin kasi si Kwan politiko nangangandidato. Samantalang si Morales hindi nangangandidato. Diyan pa lang makikita natin ang kabiyahan, Members ng legislative o kaya politiko, sabagay ang executive ay politiko din yan. Nangangandidato yan, kaya gumagastos po yan. Pero ang isang pulis, hindi po gumagastos yan para magpakain ng tao o magbigay sa mga mahihirap. Hindi po. Ngayon, ito, Deuteronomy, mahagip dito na ang nakasulat dito ay justice. Deuteronomy 16:19, do not deny justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise. Kanina, the discerning o the learned people, di ba? Or the righteous. Nabubulag kasi and twist the words of the righteous. Ganun din, tinitwist niya Kanina, perverts the words of the righteous. Dito naman, twist the words of the righteous. Naiiba nga ang narration o ang deklarasyon
ng rights kung nakatanggap ng bribe. Ayan po ano. Ngayon, ay ako po ay mga kababayan, mga minamahal, pinag-aralan ko itong maigi eh. Bakit hindi sinabi dito na yung mga politician ay huwag kayong mag-take ng bribe? Ang kwan kasi dito ay sa ibang kwan po ano, mga judges lang eh. Opo. Ngayon ay minimeditate ko po yan kasi nga ang reason dyan kasi hindi ko na lang isinulat dito ha. Ang reason dyan kasi ang judge kasi parang Diyos yan dito sa lupa. Kaya nga ang tawag natin dyan sa mga justice ay gods of Padre Paura. Na kung saan ang mga tao po ay yun na ang last resort nila para makakuha ng hustisya. Ayan po no. Last resort na po yan eh. Ang susunod na dyan ay sa Diyos ka nahihiling. Kung ikaw ay inapi o inargabyado, ay dyan ka pupunta eh. Ngayon kung ma-pervert pa yan, remember ha, wala silang pinapakain na tao yan ha, wala. Wala silang inaalagaan na constituent. Wala po. Yang mga judges na yan o yung mga justice na yan o ito mga pulis na ito. Katulad niyang ganyan kay Morales. Wala naman siyang inaalagaan na baluarte eh. Wala. Kaya kung siya ay mag-accept ng bribe, ay kuwan po yan, iba yan, kisa dun sa politiko. Ulitin ko lang, hindi ko binibigyan ng depensa ang politiko, pero yan po ang tunay na kultura ng Pilipinas. Opo, iba po dito sa Amerika, ang mga politiko po dito ay hindi naman nagpapakain araw-araw. Diyan sa atin, lalo na po sa araw ng kumpanyahan, araw-araw po nagpapakain yan sa bahay. Opo. At kung wala ka ng pira, talo ka. Ayan po kung ang campaign period ay 3 months, sabihin natin na 3 months, umpisa po ng campaign period, nagpapakain na po yan sa bahay. Ayan po, yan ang kultura sa atin at ang dami po na lumalapit na tao para hihingi ng tulong. Ganun po yan. Iba po ang politiko, iba po ang pulis. Kung tumatanggap ng bribe ang pulis o ang judges o ang mga justices natin tumatanggap ng bribe, ako po, pinag-aralan ko ang Biblia, grabe na yan. Opo, kasi nga yan ang last resort eh. At yun na nga, wala naman silang pinapakain ng mga constituent eh. Hindi nga kilala yung iba dyan eh. Yung mga judges natin, hindi kilala eh. Hindi pinupuntahan ng mga tao. Hindi ba? Kaya, ang pagkaintindi ko, pag yan ang naging kurap, talagang winawasak ng Panginoon ang bansa. Opo, pag yan ang naging kurap, yan po ang isinusulat ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon. Kailangan kasi, ang judge kasi ay do not show partiality. Kasi nga yan ang huli eh. Yan ang huling sumbungan ng mga tao. Opo. Ulitin ko hindi ko binibigyan ng rason ang mga politiko. Pero sinasabi ko lang po ang katotohanan. Yung mga politiko ay nagpapakain po sila eh. Dito nga sa amin mayroon dito sa Zambales, mayroon doktor nananalo siya sa vice mayor, nananalo siya. Mabait eh. Pero walang pira talaga kasi nga hindi nagkukurap eh. Pag lumaban po siya ng pagka-mayor, parati siyang talo. Opo.
At naobserbahan ko, kaya siya natatalo dahil nauubos yung resources niya. Opo. Sa umpisa, nagpapakain siya ay bandang huli. Wala na siyang pira eh. Oh, pati yung nanluluto, yung mga cook, yung nagluluto ng pagkain, nagtatransfer po doon sa kabila. Doon na nagluluto. Tinatanong niya saan na yung si ganito, yung nagluluto sa atin? Ay, sir, sabi ng mga tao, sir, o doktor, sabing ganun, naandun na po sa kabila, doon na nagluluto. O ganun ay simpre, kasama na ang chismis doon, pag ganun. Ganun po ang kultura sa atin dyan. Kaya, para sa akin kung ganun man ang mga politiko ay dahil nga hindi sila makaiwas dahil dyan sa ganyan. Ngayon ay ikikwento ko lang po sa inyo kung tama pa yung recollection ko. Nung po si Irap ay na-impeach po yan doon sa lower house. Ngayon ay ang kanya yung waiting yung waiting ay ang kalaban niya ay si isa sa kalaban niya si Cardinal Sin. Opo, kasi si Cardinal Sin ay sumuporta yan kay Cory Aquino Opo. Ngayon ay ang sagot ni Irap, kung tama yung pagka-recall ko, kasi kalaban niya si Cardinal Sin Opo, kalaban niya ay ang sagot po ni Irap, oo, kumukuha ako ng waiting money. Sabi ni Irap noon. Pero isa si Cardinal Sin sa binibigyan ko ng tulong. Sabi niya. Ngayon ay sumagot naman si Cardinal Sin. Kung tama yung pagka-recall ko, sumagot naman si Cardinal Sin, oo, binibigyan niya ako ng pira. Sabi niya, sumagot po si Cardinal Sin oo, nakakatanggap po ako ng tulong sa kanya kay Irap Estrada. Aywan ko lang kung alam niya na galing sa waiting money o saan galing. Basta, tumatanggap siya ng tulong. Pero ang sagot naman ni Cardinal Sin, ibinibigay ko sa mga mahihirap. Yun ang sagot niya tinutulong ko rin sa mga mahihirap. Hindi ba? Adi, kwal lang yun, hindi ba? Quits lang yun, hindi ba? Ganun po yan. At nung bandang huli ay nagsisi rin si Cory at saka si Cardinal Sin ata na pinatalsik nila si Irap. Kasi nga, ang pumalit ay si Gloria Macapagal Arroyo na talagang mas grabe po. Hindi ba? Mas grabe. Na ang nangyari ay grabe ang korupsyon. Hindi ba? Ayan po. Ang sinasabi ko lang po dito ay kung magnakaw man o magkurap yung politiko, hindi ko sila masyadong kinukondem. Kisa kung magkurap ang isang pulis o ang isang yung member ng judiciary. Opo. Kasi nasusulat po, pag yan ang nagkurap o yung members ng judiciary o kung yan ang yung naging wicked, galit na galit po ang Diyos dyan. Opo, galit na galit po. Opo. Maaring noon siguro ay wala pa mga politiko, pero imposible. Imposible.
Kasi nga doon sa Isaya may nakasulat na For the Lord is our lawgiver, for the Lord is our judge, for the Lord is our king, it is He who will save us. So, naandun na po ang executive, yung king, hindi ba? Naandun na po yung lawgiver, at saka yung judge. Naandun na may mga pagkakataon kasi na yung king ay judge na rin siya. Opo. O yung leader nila ay judge. Pero may pagkakataon talaga na mayroong king at saka mayroong judge. Kasi nga hindi kakayanin ng isang tao yan magiging diktador o kaya ay magiging palalo ang tao. Kaya hiwa-hiwalay po yan. Ngayon, uulitin ko lang at dahil si Morales ay isang pulis, hindi ba, ay mas mabigat po. Para sa akin mas mabigat po ang kaso niyan. Hindi ba? Mas mabigat po. Para po sa akin dahil pinag-aralan ko po ang Biblia. Pero kung sa isang politiko ay hindi naman na sinasabi ko na wala silang kasalanan. Pero nga napipilitan sila na gumawa ng ganun. At sa totoo lang po, sa edad ko po ito, magsi-66 na ako, halos lahat ng politiko na inobserbahan ko, kung wala na po sila sa puder, kung wala na po sa puder, ay naghihirap din Opo, naghihirap. Dahil nga doon, ang daming humingi ng tulong Opo, ganun po yan. Ang dami. Kung minsan kahit hindi na siya mayor, opo, ang dami pang humingi sa kanya ng tulong. At kung hindi matulungan, minumura pa siya. Opo, nagbago na siya, sabi ng mga tao, ganun. Nagbago na siya. Siya pa ang may kasalanan, hindi ba? Ganun po yan Sinasabi ko lang po ang katotohanan ng buhay. Ang dami kong naobserbahan na ganyan. Bihira yung politiko na maintain nila yung status nila. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan sana tayo ay dinadalahin ko po na sa ating pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom ng Diyos at muli po ay isang magandang umaga at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami. Salamat po.